In 1929, the streets of Dusseldorf, Germany, isang bayan na binabalot ng takot sa tuwing sumasapit ang gabi. Ito ay dahil sa isang tao na tila naghahunting ng kapwa niya tao at walang nakakaalam kung sino siya at kung ano ang tunay niyang kagustuhan. The Vampire of Dusseldorf. Ito ang naging bansag ng media sa misteryosong tao na ito. Dramatic, nakakatakot, ngunit parang may mali, sapagkat mas nakakatakot pa ang katotohanan kesa sa legendary na pangalan na ito. Ngunit paano nga ba nangyaring nabalot ng takot ang buong city ng isang tao? Para masagot ang katanungan na ito, ay kailangan muna nating kilalanin ang lalaki sa likod ng pangalang The Vampire of Dusseldorf, Peter Kürten. Ipinanganak si Peter Kürten noong May 26, 1883 in Cologne-Mülheim, Germany. Lumaki siya sa tahanang magulo, kung saan isa siya sa 13 magkakapatid. Bayolente at lasinggero ang kaniyang ama, kaya naman mahirap ang buhay habang lumalaki si Peter. Isa ang masamang karanasan ni Peter habang siya ay lumalaki sa mga dahilan kung bakit nangyari ang mga hindi dapat mangyari. Maaga at madalas siyang ma-expose sa pang-aabuso, pamamahiya, at kasamaan na sa huli ay maghuhulma sa kanya sa buhay na puno ng karahasan. Sa kanyang pagtanda ay agad na nag-umpisa ang buhay niya bilang kriminal. Theft, assault, arson. Sa kanyang mga nagawang krimen ay halos 30 times na siyang nakulong. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ay nagawa niyang mamuhay na tila normal. May asawa, may trabaho, kabilang sa isang maayos na society. Ang duality na ito, isang tila ordinaryong mamamayan ng kanilang syudad, ay ang dahilan kung bakit lubos na naging mapanganib si Peter. Ang unang murder case na naitali kay Peter ay ang kaso ng batang babae na si Christine Klein. Year 1913. Noong mangyari ang krimen, pinatay siya ni Peter hindi dahil sa pera. Isa lang itong bayolenteng krimen na tila walang kakwenta-kwenta ang dahilan. Pagkatapos nito ay dumating naman ang year 1929, February 3, 1929. A woman named Apollonia Kuhn was attacked with scissors. She survived, but barely. The brutality shocked investigators. There was no clear motive, no theft, no personal connection. Matapos ang 5 araw, nadagdagan pa ang biktima ng krimen. Rosa Oliger, a young girl, was murdered. Her body was later found burned. The violence wasn't just about killing, it was about control, domination, and something disturbingly ritualistic. Dahil dito ay nagsimula ng magpanik ang buong city. Ngunit ang sumunod na krimen ay mas lalong nagpagulo sa investigasyon dahil wala na sa expected pattern ang nangyaring krimen. Ang sumunod na biktima ay si Rudolf Scheer, isang lalaking pinatay sa kaparehong oras o petsa. Nagdulot ito ng pagkalito para sa mga otoridad. Ang kanilang kinakaharap ay isang serial killer na walang sinusunod na pattern. Walang predictable na method sa pagpatay. Purong karahasan lang. Over the summer, the attacks continued. Maria Hahn, lured away, then murdered. On August 23rd, 2 victims in a single day. Gertrude Hamaker, a child. Louise Lenson, a young girl. 2 lives taken within hours of each other. The city wasn't just afraid anymore. It was paralyzed. Matapos yon, biglaan na lang nagbago ang method ng pagpatay. In late September, Ida Reuter, an adult woman, was attacked with a hammer near a train station. The weapon was different, the setting was different, but the intent remained the same. Weeks later, Elizabeth Dorier was attacked in a similar way. She would later die from her injuries. And then, in November, another child, Gertrude Albermann. Her murder would become one of the final acts in a series that had pushed Dusseldorf to its breaking point. Matapos ang pagpaslang kay Gertrude Albermann, ay halos na overwhelmed na ang mga pulis. Libo-libo ang mga naging leads, napakaraming false confessions. Nagpanik na ang buong city. Isang tao lang ba ang may kagagawa ng lahat ng ito? O isang grupo?
Walang makasagot ng mga tanong na ito sapagkat ibang klaseng serial killer si Peter. Iba-iba ang ginagamit niyang weapon sa pagpaslang, knives, scissors, hammers. Umaatake din siya sa iba't ibang lugar, gaya ng parks, woods, streets. At iba-iba din ang kaniyang mga inaatake. Children, women, even men. Walang malinaw na pattern na pwedeng sundan para sa leads. At dahil dito ay para sa mga otoridad, ay halos imposibleng mahuli nila ang tao sa likod ng mga pagpatay. Ngunit bawat istoryang kriminal ay mayroong turning point sa bandang huli. At sa kasong ito, ang turning point ay dumating nang mayroong nakasurvive sa nangyaring pag-atake. Year 1930, isang babaeng nagngangalan na Maria Budlik ang inatake ng The Vampire of Dusseldorf. Ngunit himalang nakasurvive. Matapos ang insidente, ay agad na nagsulat ng liham ang biktima, na idinidetalye ang nangyaring pag-atake sa kanya. Sa una, ay muntik pa na mawalan ng saysay ang liham na kaniyang sinulat, sapagkat hindi agad umabot sa mga pulis ang liham, sapagkat mali ang nailagay na address ni Maria. Ngunit nang mabuksan ang sulat, ay agad naman na ipinadala nang nakatanggap ang liham sa mga pulis upang mai-report ang nangyaring insidente. Nang makarating sa mga otoridad, ang liham ay agad naman nila itong pinagbigyan ng pansin. Nang mag-imbestiga na ang mga otoridad, ay dinala sila ng mga nakuha nilang leads papunta sa isang tila ordinaryong lalaki. Lalaking may asawa, maayos na trabaho, disenteng kapitbahay. Ang lalaking ito ay si Peter Kürten. What happened next was almost as chilling as the crimes themselves. Kürten confessed, not under torture, not after being cornered, but voluntarily. He even arranged for his own wife, Augusta Scharf, to turn him in, partly so she could collect reward money. Mas pinaikting pa ng mga otoridad ang investigasyon at doon lang nila napag-alaman ang bigat ng mga sikretong krimen na itinatago ni Peter Kürten. Peter Kürten was charged with 9 murders and 7 attempted murders. Nag-confess pa si Peter sa mas maraming krimen, ngunit hindi na nagawa pa ng mga otoridad na i-verify ang kanyang mga pahayag. April 1931, trial ni Peter Kürten. Tanong ng karamihan, siraulo ba si Peter Kürten kaya niya nagawa ang kanyang mga nagawa? Dahil dito ay inexamine siya ng mga psychiatrists. Inexamine ang kanyang ugali, pinagkagawian, lahat. Ngunit sa bandang huli, nalaman nilang hindi talaga sira ang ulo ni Peter Kürten. Alam niya ang kanyang mga ginagawa noong ginawa niya ang mga krimen. Hindi siya talaga baliw, sadya lang talagang sadista si Peter. Isang lalaking gustong-gusto ang kontrol at ang makita ang takot sa mukha at mga mata ng kanyang mga biktima. On July 2, 1931, Peter Kürten was executed by guillotine in Cologne. The man behind the terror was gone.